Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Salamat sa inyong palaging pagpapadala sa akin ng mga articles, posts, and videos, kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. Ito, isa sa mga pinadala nila. Daily Tribune na post. Just in 45 minutes ago. A source from the Department of Tourism confirms that Secretary Cristina Frasco resigned and already sent farewell message to her colleagues, employees at the department. Sabi ng source, nabasa ko na ang graceful exit ni Madam. So, ano bang, tingnan natin kung anong kwento nila dito Sa wakas, matagal nang inaasahan ito, magre-resign siya Kasi, underperforming siya as Tourism Secretary. Basahin ko muna. This is a developing story lang nakalagay dito. Wala pa. Yan. Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco has reportedly resigned from her post at the Department of Tourism, according to sources who spoke to Daily Tribune. A source from within the department confirmed that Frasco had already sent a farewell message to the colleagues, employees, signaling what one insider described as a graceful exit. Another source close to Tribune also said the tourism chief had informed people within the agency of her departure. The circumstances surrounding the reported resignation remain unclear. As of this writing, there had been no official confirmation from the Department of Tourism or Malacanang regarding Frasco's reported resignation. Frasco has served as Tourism Secretary since 2022. Daily Tribune is continuing to verify the development and will provide updates once further details becomes available. Isa sa mga inaasahan natin sana na ahensya na mag-generate ng malaking income sa bansa is tourism. Dahil napakaganda po ang ating bansa. Marami-rami na rin ang napuntahan kong iba't ibang bansa. Wala pa ring makakatalo sa Pilipinas para sa akin. Baka bias ako dahil Pilipino ako Beaches sa US, wala. Why nada? Ang mga beaches sa US. Pabalik-balik na ako sa US. Canada, nakapunta na rin ako. Sa Hong Kong. Saan pa? Sa dito? Thailand. Yung Phuket, Thailand. Malayo sila. Yung ganda ng ating mga beaches. Waterfalls. Mountains. Forest. Name it. Nandito ang gaganda ng ating mga tanawin. Plus, the Filipino people with their hospitality, with their magaling mag-English, mga warm people. Nandito na lahat sa atin napatunayan na natin yan nung panahon ni Tatay Digong. 2019, nag-boom ang ating turismo. Yun yung record na pinakamalaking arrival ng foreign tourist. Umabot ata ng, if my memory serves me right, 8.4 million tourists. Kumpara ngayon, itong 2025,
Wala pang 5 million eh. Ang baba. Kaya, underperforming itong Secretary ng Tourism. Naging issue sa kanya na kahit sa ang promotional activity, magazine, puro smoke niya ang nilalagay. Diyan mo na makikita yung quality ng appointments o yung pagpili ng administrasyong ito. Ang daming mga palpak, pera de los buenos ha. May mga matitino ding cabinet members, but to me, wala. Yung survey ng Publicus Asia, I think last quarter of 2025, negative 27% ang net satisfaction rating ng gabinete ni Pangulong Marcos. And that reflects on his leadership. Puros negative. Yung kay Pangulo mismo, sa Pulse Asia, sa SWS, WR numero, negative siya. Yung kanyang personal na trust satisfaction rating. Sa Publicus naman, yung cabinet niyan, mas lalong negative. Kaya, dapat sana ma-confirm na ito kasi, ulitin ko source pa lang ito. Hindi pa confirm. Kaya lang, palagay ko, dapat lang na tanggalin na siya. Kasi napapabalitan na noon eh. Napapalitan siya ng isang CEO ng I think PAL, yung may marunong siya sa corporate world. So, sino ang susunod na magre-resign? Isa-isa na sila eh. The ship is sinking, the end is near. Mapakanta tuloy ako. And now, the end is near. And so you face the final curtain. Wala na talaga. God save the Philippines. Palubog na ang ating bansa. Yung peso, kailan ba yon? March 9. Pinakamababa, 59.50 ang kanyang exchange rate sa dollar. Yun na yung pinakamababang antas, record low. Itong pagkahina ng ating peso. Stock exchange, bumubulusok. Ekonomiya, bumubulusok. Isa lang pataas, presyo ng crudo at gasolina. Isa lang ang high na high. Ang ating masipag na Pangulo na kahit napakalayo, nagbiyahe siya sa UN. Kahit may sakit, tumutulo ang sipon, biyahe pa rin siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Hindi si Ante ang natagano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Lagi Oo. nagawagyo na. O pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kun man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing ko mo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso.
Kung makasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang nga Mabuhi mi. makapalit mo og kuan Among pagkaon. inyong pagkaon. Oo. Pero ano, dali nagkakadugangan kayo, nagabuslot ng uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among palato. Diyan mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo so Tulo, ni. kinira ang Ang inyong kardero. So lisod gyud anti ang inyong panginabuhian Oo. Salamat sa Ginoo sa nagtabag og sin. nga makaatop na gyud mo. Atop na gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Sige ante, salamat.